Ang mangga ay isa sa pinakapamilyar na prutas sa Pilipinas. Bata pa lang tayo, alam na natin ang lasa ng manggang hilaw at manggang hinog. Pero kakaunti lang ang nakakaalam na kahit iisang prutas lang ito, nagiging magkaibang food ito sa mata ng science, depende sa estado ng pagkahinog. Ang tanong ngayon, bakit kapag hilaw, napakaasim at kapag hinog, parang dessert? At higit sa lahat, paano talaga ito naaapektuhan ng katawan natin? Sa science, ang mangga ay dumadaan sa tinatawag na biochemical ripening process. Habang hilaw pa ang mangga, ang laman nito ay mataas sa organic acids tulad ng citric at malic acid. Ito ang dahilan kung bakit maasim ito sa dila at minsan ay masakit sa panga. Sa yugtong ito, mababa pa ang asukal ng mangga at mas matigas ang cell walls nito. Ngunit habang ito ay hinog, unti-unting kino-convert ng natural enzymes ang starch sa loob ng mangga tungo sa glucose at fructose. Kasabay nito, bumababa ang acidity at lumalambot ang laman dahil sa breakdown ng pectin. Ibig sabihin, ang pagkakaiba ng hilaw at hinog na mangga ay hindi lang sa lasa, kundi sa chemical na composition nito. Kapag pinag-usapan ang manggang hilaw, makikita sa nutritional science na mas mataas ang vitamin C content nito kumpara sa hinog na mangga. Ang vitamin C o ascorbic acid ay mahalaga sa immune system, sa collagen production para sa balat, at bilang antioxidant na lumalaban sa cell damage. Bukod dito, ang organic acids sa manggang hilaw ay nakakastimulate ng digestive juices sa tiyan. Ito ang dahilan kung bakit pampagana ang manggang hilaw at bakit madalas itong kinakain bago kumain o sinasama sa mga salad. Sa tamang dami, nakakatulong ito sa digestion at absorption ng nutrients. Ngunit kapag nasobrahan, ang acidity nito ay pwedeng mag-irritate sa lining ng tiyan, magdulot ng hyperacidity, at maging problema para sa mga may GERD or ulcer. Kaya sa perspective ng science, ang manggang hilaw ay functional food para sa digestion, pero hindi ito dapat abusuhin. Samantala, kapag ang mangga ay hinog na, nagbabago ang papel nito sa katawan. Dahil sa mataas na natural sugars tulad ng glucose at fructose, ang hinog na mangga ay nagiging mabilis na source ng energy. Ito ang dahilan kung bakit masarap itong kainin kapag pagod ka o pagkatapos ng pisikal na aktibidad. Bukod sa asukal, ang hinog na mangga ay mayaman sa beta-carotene, na isang precursor ng vitamin A. Ang vitamin A ay mahalaga sa kalusugan ng mata, immune system, at balat. Mayroon din itong dietary fiber na tumutulong sa regular na pagdumi at sa pagkontrol ng cholesterol absorption sa bituka. Ngunit may kapalit ito. Dahil sa mas mataas na sugar content, ang sobrang pagkain ng manggang hinog ay pwedeng magdulot ng blood sugar spikes, lalo na sa mga diabetic or may insulin resistance. Sa science, malinaw na ang hinog na mangga ay energy-dense fruit, hindi simpleng panghimagas lang. Kung paghahambingin ang dalawa sa scientific lens, makikita na ang manggang hilaw ay mas acidic, mas mababa ang asukal, at mas angkop para sa digestion support. Ang manggang hinog naman ay mas mababa ang acidity, mas mataas ang natural sugar, at mas angkop para sa energy at recovery. Walang mas masama sa dalawa. Ang tunay na tanong ay kung kailan at gaano karami ang iyong kinakain. Sa nutrisyon, hindi lang pagkain ang mahalaga kundi timing at portion control. Base sa physiological response ng katawan, mas angkop kainin ang manggang hilaw kapag araw at bago kumain, lalo na kung mabagal ang digestion. Hindi ito ideal kainin sa gabi dahil sa acidity nito. Ang manggang hinog naman ay mas mainam kainin sa umaga o tanghali, at lalong kapaki-pakinabang pagkatapos ng physical activity, kung saan kailangan ng katawan ng mabilis na energy. Kapag kinain ito sa gabi o nasobrahan, pwede itong magdulot ng hindi kinakailangang sugar load sa katawan. Sa huli, ang mangga ay hindi dapat ikategorya bilang healthy or unhealthy ng basta-basta. Sa science, ito ay itinuturing na functional fruit. Ibig sabihin, nag-iiba ang benepisyo nito depende sa estado at paggamit. Ang manggang hilaw ay parang tool para sa digestion at immune support, habang ang manggang hinog ay parang natural energy booster. Kapag mali ang timing at sobra ang dami, pwedeng magdulot ng problema. Pero kapag tama ang paggamit, nagiging mahalagang bahagi ito ng balanseng pagkain. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo.
Mas pinipili mo ba ang manggang hilaw kahit maasim at mapangahas sa tiyan? O ang manggang hinog na matamis at nakaka-addict? At kailan mo ito kadalasang kinakain? I-comment mo ang sagot mo at kung gusto mo pa ng science-based na paliwanag tungkol sa pagkain na araw-araw nating kinakain, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa susunod na content.